Let us talk about a Sunday school to everyone we meet. Let us talk it to our relatives and friends. Let's invite them out to Sunday school from working off the street. Let us have a seat that never read. When the roll is calling Sunday, 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 I'll be there. I'll get up on Sunday morning and get out to Sunday school. Let the weather be so stormy or fair. For today and every Sunday, this shall always be my rule. Whenever classes meet on Sunday, I'll be there. We'll be filled with joy and wonder. We'll be filled with joy and wonder when we see the blood-bought people. Some from every tribe and nation will be there. Purihin po ang Panginoon at makakapagpatuloy tayo sa ating discipleship program. Welcome to the FBCP Discipleship Program. At tinatawag po natin ito na Discipleship Journey. Isang paalala lang mga kapatid, sinasabi natin na journey sapagkat tayo ay mayroong dalawang pagkamamamayan. By physical birth, we are citizens of this earth, but by spiritual birth, we are citizens of heaven. At simula nang tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon, naligtas tayo, binilang tayo ng mga anak ng Diyos, ang ating hinihintay na tahanan at patutunguhan pagdating ng araw ay ang langit. Kaya we are here on this earth as pilgrims and strangers. We are in a journey. At habang tayo nabubuhay dito, mabubuhay tayo bilang alagad ng Panginoon. At mamuhay tayo na may kagalakan dahil may pangako ang Panginoon sa atin na ang sinumang kumilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ay may buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak, bagkos tagapagmana kasama ng Panginoong Jesucristo. So habang tayo ay nandito sa mundong ito, gusto ng Panginoon na sa ating paglalakbay, makilala tayo na hindi lang isang Kristiyano, kundi isang matapat na taga-sunod ng ating Panginoong Jesucristo. So we are in a journey. At sa journey na ito, ay magamit tayo ng Panginoon, maging matapat tayo sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya, at haharap tayo sa Panginoon na sasabihin niya sa pagharap natin sa Kanya, "Welcome, thou good and faithful servant." Matapat na tagapaglingkod at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ang focus natin dito ay makilala tayo na tagasunod, alagad ng Panginoong Jesucristo, totoong alagad, na ibig sabihin matapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At paalala mga kapatid, this discipleship journey na ngayon ay pinag-aaralan at ginagamit natin sa First Baptist Church of Pildira at nagagamit din ito ng ibang mga kapatiran, nagagamit ng ibang mga churches. Ito ay pag-aaral. Pero hindi ito ordinaryong pag-aaral. Mayroon siyang dakilang layunin at nawa ang layuning ito ay buo na sa inyong kaisipan mga kapatid at sa inyong puso at ito ay totoo sa inyong buhay. Na una, mayroon na bilang mananampalataya, kasama na tayo sa layunin na mapalago ang iglesia. Hindi lang tayo kasapi na nanunood kung ano nangyayari sa church, kundi kasama tayo kabahagi para lumago ang iglesia. At para lumago ang iglesia, kailangan tayo mismo ay magnais na maging matibay at matatag sa pananampalataya. At dahil tayo ay naging matatag sa pananampalataya, makikilala ng mga tao na tayo ay mga matapat na alagad at tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Itong summary
statement ng purpose of this discipleship journey can never be overemphasized. Dapat ito ay maging buo sa isip at kaisipan at nagagamit sa buhay ng isang mananampalataya at totoong alagad, matapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Maalala niyo mga kapatid, pinag-aralan natin na hindi sapat ng isang tao ay matawag siyang Kristiyano, kundi dapat makilala siya ng iba na siya ay matapat na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Paalala mga kapatid na sa pag-aaral natin, ang mga talatang binabanggit sa ating pag-aaral ay dapat buksan natin sa ating mga Bibles para maunawaan natin dahil dito ay pinapakita ng Panginoon ang mga katotohanan na dapat po nating matutuhan at maging bahagi ng ating buhay sapagkat ang katotohanan ay makikita lang sa kanyang salita. Sabi niya sa John 17:17, kung maalala nyo at buksan ninyo, sabi niya doon, John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Kaya tayo ay mga nagsisipag-aral, mayroon tayong textbook, mayroon tayong notebook, mayroon tayong ballpen because we are mathetes. Matyaga, masigasig na mag-aaral. Dahil hindi tayo bulakbol, pero salamat kung mayroong genius. Pero ang mahalaga, mathetes tayo, hindi tayo Mateo, maraming naririnig pero hindi pinapahalagahan. Maraming nababasa at napapakinggan sa salita ng Panginoon pero hindi nila pinapahalagahan. So, may Bibles kayo, may ballpens at may notebook. Mathetes, not Mateo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Patuloy tayo sa ating session na ito at mga aralin na dapat nating maunawaan at pag-aaralan. Number 1, ang kahulugan ng pagiging alagad, Mathetes, not Mateo. Number 2, ang kaugnayan kay Kristo upang maging kanyang alagad. Napag-aralan na natin ito sa gospel presentations, paano ang isang tao ay maligtas, hindi sa pamagitan ng kanyang kaparaanan, kundi sa kaparaanan ng Diyos. At ang tao ay naligtas dahil tumugon siya na may pagsisisi sa ng kanyang kasalanan sa harapan ng Panginoon at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya mayroon siyang kaugnayan kay Kristo at siya ay maari nang maging tagasunod at matapat na alagad ng ating Panginoong Kristo. Ang pangatlo ay ang panawagan sa pagiging alagad. Yan po yung ating sentro, ang ating focus sa ating pag-aaral sa session na ito. Kasama nung tatapos lang natin na session. At ang iba pang mga pag-aaralan natin, ang kabayaran ng pagiging alagad, ang pagpapala ng pagiging alagad, ang sentro ng pagiging alagad, ang pag-uugali ng pagiging alagad, ang pagkatalaga ng pagiging alagad, ang hamon ng pagiging alagad, ang silid-aralan ng pagiging alagad, at panghuli ang katuparan ng pagiging alagad. Journey ito mga kapatid, kaya huwag kayong ma-discourage. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral, taglay natin ang layunin ng discipleship journey na ito. At focus natin ang panawagan sa pagiging alagad, pangatlong baitang na, or kung sa ating series, Lesson 3. Okay, mga kapatid, balik-tanaw, mabilis na balik-tanaw. Napag-aralan natin na nakaraan na tinawag at tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad upang maging kanyang kasama niya at katuwang. So tumawag, tinuruan para maging kasama at katuwang. Hindi niya tinawag at tinuruan para maging tagamasidlang sa mga bagay na ukol sa Diyos na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At napag-aralan natin doon, ang isang alagad ay sumusunod kaagad. Kaagad-agad. Dahil ang Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos ang tumawag sa kanya. Ikalawa, ang alagad ay tinagubilinang magpatuloy sa pagsunod. Napag-aralan natin sa John 21, verse 15 to 22, actually sa buong kapitulo, na na-discourage ang mga alagad
dahil hindi inaasahan na si Kristo ay papatayin at hindi pa nagsisink in sa kanila ang pagkabuhay na maguli, discouraged sila. Pero tinuruan sila ng Panginoon at tinagubili ng magpatuloy sa pagsunod. Layunin ni Jesus na ang lahat ay ng mananampalataya. Walang exempted. Basta totoo kang mananampalataya, ikaw ay maging totoong alagad at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itinatalaga ng isang alagad ang kanyang sarili na magpatuloy sa pagsunod. There should be commitment. May decision tayo, Panginoon, anuman ang mangyari, magpapatuloy ako, susunod ako sa iyo, maging matapat na tagasunod. Kasi, paano maging matapat kung hindi nagpapatuloy? At ano ang dalawang gamit ng salitang sumunod na ating napag-aralan? Number 1, sige nga, review nga kayo sa inyong mga kasama sa grupo at sa mga kasama natin kung tayo man ay nasa Bible study o sa pag-aaral sa church. Okay, 2 words. Ang isa ay tupad. Dahil tutuparin natin ang tagubilin ng ating Panginoon. Matthew 28:20, teaching them to observe or obey all things. Ang ikalawang salita ay tulad. Romans 8:29, yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, may layunin ang Panginoon. They are the ones called according to His purpose. Sabi niya sa huling bahagi ng 28, that they will be conformed to the image of His Son. Tutulad tayo sa wangis, ugali, buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Susunod tayo sa kanyang salita, tutulad tayo sa buhay ng ating Panginoon. Itinalagad ng isang alagad ang kanyang sarili na tulungan din ng iba upang maging tagasunod ni Kristo. Dahil alam mo ang katotohanan at kagalakan na ikaw ay matapat na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, gusto mo rin ng iba ay maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kaya tutulong tayo para sila rin ay makasunod at magpatuloy na susunod sa ating Panginoon dahil kapatid natin sila sa pananampalataya. Ang mahirap pong turuang sumunod ay yung isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya lang kung minsan mali tayo eh. Gusto nating maging katulad natin ang isang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo. Pero yung isang Kristiyano na, kung minsan, tamad tayo na tulungan siya na maging matapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So tulungan po natin. Hindi lang tayo nagtalaga ng ating sarili, italaga natin, mag-decide tayo na hahanap tayo ng matutulungan. Kaya sa grupo, ay kung gusto ninyo mga kapatid mayroong maisali, dahan-dahan ninyo na lang reviewin yung nakaraang mga napag-aralan. Encourage natin na maging kasama natin sila. Ikatlo, sa ating napag-aralan noon, marami ang hindi sumunod kay Jesus bilang mga totoong alagad at mga tagasunod. Bakit? Sapagkat mali ang kanilang mga dahilan. Ano ang mga dahilan bakit marami ang hindi nagpatuloy? Number 1, yung mga pangkaraniwang dahilan. Kumbaga sinasabi natin, maraming mga tao gusto lang makita kung anong ginagawa ng Panginoon. Sa isang salita, mag-usyoso lang, ayaw nilang mapalagpas yung mga nangyayari sa araw na yon. Kaya nandun sila sumusunod. Kung maalala nyo mga kapatid, libu-libong mga taong sumusunod sa ating Panginoon. May pinakain na 5,000 na lalaki lang, hindi kasama sa bilang ang mga babae at mga anak. Mayroong 4,000. Sabi sa maraming sumunod sa Panginoon galing sa iba-ibang probinsya para mapagaling ang kanilang mga sakit, mga may sakit, mga kapatid. Napakaraming sumusunod pero hindi lahat yun ay nagpatuloy. Bakit? Sapagkat mali ang kanilang mga dahilan. Pangkaraniwang dahilan, makiusyoso. Ikalawang dahilan ay ang makasariling dahilan. Gusto lang nilang makinabang. Okay, ngayon sa ating session, mahalagang mapag-aralan ang halimbawa ni Judas, dalawang lalaki, alagad ng Panginoon ang ating pag-aaralan para malaman natin paano talaga tayo susunod sa Panginoon at ano ang ebidensya, ano ang patutuo na tayo ay talagang sumusunod sa Panginoon. Number 1 na pag-aaralan natin na character dito is Judas. Sino si Judas? Mga bagay na totoo sa buhay ni Judas at totoo rin sa buhay ng maraming tao. Number 1,
Si Judas ay nagkaroon ng pagkakataong mapasama, hindi mapasama. Dapat tama ang pronunciation, mapasama sa 12 alagad. So si Judas, tinawag ng Panginoon para maging tagasunod niya. Napasama siya sa 12. Special group ng Panginoon. Nakita niya at narinig niya mismo si Jesus. So may personal siyang knowledge kay Jesus Christ. At naririnig niya ang mga tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa ang isang bagay na maaari nating malaman kay Judas? Nakilala din niya si Jesus kung paano siya nakilala ng 11. So hindi siya actually napapahiwalay. Sa lahat ng pagkakataon kasama si Judas. Bakit? Actually siya yung treasurer. Kailangan ng gastusin. Kaya anong sabi ng Panginoon? Ayaw kong umalis ang mga taong ito na sila ay walang makain. Baka sila, sabi niya, ay mahimatay dyan sa daan pag-uwi. Kaya pakainin niyo sila. Nag-usap-usap yung mga alagad. Kulang yung pera natin. Saan tayo kukuha ng perang pambili? Sa madaling salita, may himala, may miracle na napakain ang 5,000 men except the women and the children. Nakita niya kasama siya sa niya ang 11. Hindi siya napahiwalay, subalit hindi niya pinahalagahan ang mga bagay na ukol sa Diyos. Dito na tayo sa John chapter 12 verses 4 to 8. Hindi ko nababasahin ito pero bibigyan lang natin ng diin, mga kapatid, ang mga mahalagang bagay dito. Dito sa John chapter 4 verse to 8, chapter 12 verse 4 to 8, dito yung reaksyon ni Judas nung si Mary Magdalene ay ibinuhos niya yung mamahaling pabango sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang reaksyon niya, siya ay nanghinayang. Pero may mga bagay na gusto kong tingnan natin patungkol sa buhay ni Judas na sana hindi ganito yung buhay natin. Hindi nabago ang kanyang buhay. Tingnan nyo sa verse 6. This he said, sabi niya kasi sa verse 5, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Ito yung komentaryo niya. Pero sabi niya sa verse 6, this he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put in it. Actually, paimbabaw lang yung kanyang pagmamalasakit sa tao. Pero ang kanya talagang malasakit ay yung pera dahil magnanakaw siya. Sa napakahabang panahon, nakasama niya na ang Panginoong Hesukristo. Hindi nababago ang kanyang buhay. Ang kanyang focus ay mga material na bagay, wala sa spiritual na bagay, hindi niya na iuugnay ang mga tinuturo ng Panginoon. The heavenly things, the kingdom of God, eternal life, repentance and forgiveness of sin, ang kanyang puso ay hindi na bago, punong-puno pa rin ng kasamaan. He was a thief. Hindi siya nagkaroon ng conviction sa kasalanan na nag-ugat na sa kanyang puso. Yan si Judas. Pero kasama siya ng 12. Nakakapakinig lagi. Hindi napahiwalay. Okay. Isa pang totoo. Sa lahat ng mga ito, pagkatapos ng lahat ng mga ito, kaya ipinagkanulo ni Judas si Jesus doon sa halamanan ng Getsemani sa pamamagitan ng halik. Well, bakit niya pinagkanulo? Kasi kahit kasama siya ng 12, hindi siya natutong manampalataya kay Kristo. Hindi na bago ang kanyang buhay na natili ang kasalanan sa kanyang puso. Nung hindi na popular ang Panginoong Hesukristo, nire-reject na siya ng mga tao. Siya, si Judas, nagkaroon na ng kaisipan na ipagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Matthew 26, verse 47 to verse 48. Ito na yung betrayal ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, and while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves,
from the chief priests and elders of the people. Now he that betrayed him gave them a sign, mga mga tao na kasama ng mga chief priests. Sila ay binigyan niya ng sign saying, whomsoever I shall kiss, that same is he. Siya yon. Hold him fast. Sunggaban ninyo siya. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master. Pinuri niya pa ang Panginoon and kissed him. Verse 50, and Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they and laid hands on Jesus and took him. No, makikita po natin, si Judas, pinagkanulo niya si Jesus sa pamagitan ng halik. Ang pagpupuri niya sa Panginoon sa verse 49 ay pakunwari lamang. O mga kapatid, pwede pala ng isang tao ay kasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang malungkot ay kung wala siyang interest sa salita ng Panginoon, mga bagay na spiritual, ang interest niya lang ay bagay na material, ipagkakanulo niya rin ang Panginoon. At ipinagkanulo niya ang Panginoon sa paghalik, kahit na sa paghalik niya sa Panginoon, pinuri niya ang Panginoon, pero ang pagpupuri niya sa Panginoon ay pakunwari lang. At ang paghalik niya ay tanda lamang ng isang pakikipagkaibigan, kaya nagawa niyang tanggihan at itakwil ang Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon. Yung halik niya ay wala talagang relasyon sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, friend, dahil relasyon niya lang sa Panginoon, is not a Lord, not a Savior, not a relation of man to God, but just a friend. Maganda yung awiting, what a friend we have in Jesus. Pero si Judas, hanggang doon lang. Pag inaawit natin yung what a friend we have in Jesus, ay hindi lang sana nanatili na kaibigan natin siya, kundi siya ay tagapagligtas natin. Huwag po tayong aawit ng what a friend we have in Jesus kung hindi pa natin siya tagapagligtas. Kasi relasyon lang yun ni Judas sa Panginoon. Friend, but not a Savior. At dahil sa kahihiyan, ito na po, nang ipinagkanulo niya si Jesus, dahil ang interest niya lang material na bagay, binenta niya na nga ng 30 pieces of silver, humalik siya pero halik ng kaibigan, wala siyang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, Hail Master or Hail Teacher, pinuri niya ang Panginoon pero papaimbabaw lang. Nung hinuli na ang Panginoon, na-realize niya na walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa kahihiyan sa tao, isinauli ni Judas ang 30 piraso ng pilak kung kanino siya nakipagkasundo, subalit na ipagkanulo na niya si Jesus. Sa Matthew 27:3 and 4, anong sabi niya po dito? Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself. Aba, nagsisi. Pero tingnan natin ito mamaya mga kapatid. And brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? So simpleng Tagalog, ano yan sa amin? Anong halaga niyan sa amin? Pakialam namin. See thou to that. Bahala ka na dyan. Hands off na kami dyan. Anong ginawa ni Judas? And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Alam niyo mga kapatid, nalungkot siya sa kanyang pagkakamali, sa kanyang kasalanan. Pero nalungkot siya dahil nakakahiya sa harap ng tao. Maraming mga tao na hindi nagigilty sa kasalanan dahil nakikita sila ng Diyos. Nagigilty sa kasalanan dahil napapahiya sila sa tao. Yan si Judas. Wala siyang kaalaman patungkol sa Diyos bagamat siya ay makatao. Ito'y malungkot. Naisip ni Judas ang mga mahirap. Pero pakunyari lang na magkatao siya, ay ang kanyang pagkamakatao dahil gusto niya lang makinabang sa tao. Kaya nahiya siya sa tao. Di siya naging guilty sa harapan ng Panginoon.
Bagamat nagsisisi siya dahil sa kahihiyan, hindi dahil sa hindi nalugod ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi natagpuan ni Judas ang tamang paraan upang makalaya siya sa pagsumbat ng kanyang budhi, kaya siya ay nagpakamatay. Dahil wala siyang relasyon kay Kristo, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kapatawaran. Kaya sa 2 Corinthians chapter 2 verse 7, 2 Corinthians chapter 7 verse 10, ay gusto kong makita natin ito mga kapatid, kasi may dalawang pinapaunawa sa atin ang Biblia patungkol sa repentance. 2 Corinthians 7 verse 10, sabi niya, "For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of." Ang kalungkutan sa kasalanan dahil na-offend ang Panginoon, sabi niya, godly sorrow, ay may totoong pagsisisi. May kapatawaran ng kasalanan at may kaligtasan. But sorrow of the world worketh death. Kung nalulungkot ka dahil sa sanglibutan, dahil sa tao, walang kwentang pagsisisi yon. Ngayon naman, sa kabilang panig o sa kabilang banda, pansinin natin ang halimbawa ni Pedro. Isa rin siya sa 12 alagad. Sa Matthew 26, 30 to 35, makikita po natin dito ang pangyayari. 26:30 to 35. Hindi ko nababasahin, but we can go into this sa ilang mga talata na titingnan natin dito. Ihambing natin ang isang alagad na nagkaila kay Jesus, subalit siya ay nagsisi. Dito sa verse 26 to 35, sinabi ng Panginoon kay Pedro, sinabi kasi ng Panginoon after the Lord's Supper, ay pupunta siya sa Jerusalem. At sabi ni Pedro, sabi niya dito sa verse 31, "Then said Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you into Galilee." Anong sagot ni Pedro? Dahil sabi ni Jesus, papatayin siya. Verse 33, Peter answered and said unto him, "Though all men shall be offended," sabi niya, "because of thee, yet I will not be offended." Mayabang si Pedro. Malaki ang kanyang pagkakamali. Nang nahuli na si Jesus at umarap siya sa paglilitis, ipinagkaila ni Pedro ng 3 ulit na kilala niya si Jesus. Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 34, Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice." Kaya sa verse 69 hanggang verse 75, kung babasahin po natin, 3 beses na sinabi niya yung hindi ko siya kilala. He denied the Lord Jesus Christ. Parehas silang, si Judas at si Pedro parehas na sumusunod sa Panginoon, alagad ng Panginoon. Si Judas ay nagpakamatay sa paghatol niya sa kanyang sarili na hindi niya hinanap ang kapatawaran ng Panginoon. Yan si Judas. Bakit? Wala siyang relasyon sa Panginoon. Wala siyang alam patungkol sa kapatawaran galing sa Diyos. Nahihiya lang siya sa tao. Ngunit si Pedro ay nagsisi at naging lalong matapat at itinalagan niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Lahat ng tao ay maaring magkamali at sa buhay natin ay maipagkanulo, ipagkaila natin ang Panginoon. Pero dalawang bagay ang maaring mangyari. Mahiya tayo sa tao o mahiya tayo sa Diyos. Magsisi tayo ng ating kasalanan, katulad ni Pedro, o solusyonan natin ng kamatayan ang ating kasalanan, katulad ni Judas. At dumating na ang panahon na naging malakas ang loob niya. Ito na si Pedro, walang takot sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nakulong si Pedro, si Paul and Silas.
pero nagpatuloy siyang mangaral ng salita ng Panginoon. Ang taos-pusong pagsisisi ni Pedro ay kakaiba sa walang pag-asang pagsisisi ni Judas. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, the last part, but the sorrow of this world worketh death. Ang pagsisisi dahil nahiya ka lang sa tao ay kapahamakan ang dulot. At ang katunayan ng pagkakaiba ng kanilang pagsisisi ay sa kanilang ginawa pagkatapos na sila ay nagsisi. Nagsisi si Judas, pero siya ay nagpakamatay. Nagsisi si Pedro at matyaga na nagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay mamatay bilang isang martir. Nagpakamatay si Judas, pinatay si Pedro bilang isang martir. Pareha silang nagkamali, pero mali ang solusyon ni Judas, tama ang solusyon ni Pedro. Nagsisi siya ng kanyang kasalanan. Dahil kilala niya ang kapatawaran mula sa Diyos. Ang sinumang Kristiyano ay maaaring magkamali, ngunit ano ang iyong ginawa sa iyong pagkakamali? Katulad ba ito ng ginawa ni Judas? Pag nagkamali, magsisi dahil napahiya sa tao, pero hindi nagsisisi dahil nakikita ng Panginoon ang kanyang puso. O katulad tayo ni Pedro, na nagsisi, tinalikuran ng kanyang kasalanan, at nagpatuloy na sumunod sa Panginoon. Reflection po natin sa gabing ito, or sa oras na ito, sa ating pag-aaral. Number 1, nawawari mo ba o nababatid mo ba na naipagkakaila mo rin ang Panginoon sa mga gawa at hakbang mo sa iyong buhay? Na nasasabi ng mga tao, akala ko, Kristiyano siya, tagasunod ni Kristo. Bakit ganyan ang kanyang buhay? Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, patuloy tayo natututo, nagkakamali man tayo, pero marunong tayong magpakumbaba, manumbalik sa Panginoon at magpatuloy sa Kanya. Kasi mahirap yung Kristiyano tayo, pero hindi nakikita ang pagbabago sa ating buhay. Baka katulad ni Judas. Alagad, pero hindi totoong alagad. Kristiyano, pero hindi totoong Kristiyano. Kasama ni Jesus, pero hindi sumusunod kay Jesus. Alagad, pero matapat na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kung naipagkakaila man natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, handa siyang magpatawad sa atin. Para magpatuloy tayo mga kapatid, nalulungkot ka ba sa iyong pagkakamali dahil sa nakikita ka ng tao o dahil sa nakikita ka ng Panginoon? Dito nagiging malaman natin kung sino ang totoong tagasunod ng Panginoon. Lahat ng tao ay nagkakamali. Pero nalulungkot tayo sapagkat nakikita ng Panginoon ang ating pagkakamali. Hindi siya nalulugod sa ating pagkakamali, pero pwede niya tayong patawarin kung tayo magsisi at manumbalik tayo sa Panginoon. Sinabi ko sa isang mensahe, when man fails, he is not a failure. He becomes a failure when he does not stand from his failure. Pag ang isang tao ay nagkamali, hindi yun ang hangganan ng kanyang buhay, hindi siya nagiging walang kabuluhan. Pero ang tao na nagkamali at hindi siya tumindig mula sa kanyang pagkakamali, siya, ang kanyang buhay ay nasayang. He is a failure. Tatayo tayo mga kapatid, mula sa ating pagkakamali, hihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, magpatuloy tayo, tumindig na matibay at matapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nagsisi ka sa iyong ginawa, nagkaroon ka ba ng muling pagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon? Titindig ka, tatayo ka, pero huwag kang manatiling nakatayo lang. Italaga mo ang iyong buhay sa Panginoon at magamit ka ng Panginoon. Ang pagkatawag sa isang alagad. Susunod ka agad. Tinuruan ng Panginoon para sumunod maging katuwang niya. Susunod ka agad.
magpatuloy sa pagsunod. Tutulong din sa iba para sila ay makasunod. Nagkakamali lang naman, kung magkamali man tayo, huwag tayong maging katulad ni Judas. Bagkus katulad ni Pedro, nagkamali pero tumindig at nagtalaga ng kanyang buhay, nagpagamit sa Panginoon. Nawa, sa panawagan ng Panginoon, patuloy tayong tatayo mula sa ating pagkamali, susunod sa Panginoon, at magpagamit sa Panginoon na may katapatan. Panawagan ng Panginoon sa isang alagad. Mag-aral tayo, matuto tayo. Maituwid ang ating pagkakamali, pero magpatuloy tayong maging matapat na tagasunod ng Panginoon at nagiging kabahagi sa paglilingkod ng Panginoon. God bless. Purihin ang Panginoon. Gugulin natin. Panginoon namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muli sa pagkakataon na iningatan niyo po kami sa aming pagsamba sa magang ito. Salamat po dahil kikita-kita po kami, napapakinig kami ng iyong mga mensahe mula sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit, O Diyos, patuloy na pagpalaan niyo po siya. Salamat din sa bawat isang mga kapatid na naka-attend ng pagsamba sa umagang ito, Panginoon, na binigyan ng panahon at pagkakataon na kami ay magsama-sama sa nagkakaisa na sumasamba sa Espiritu at katotohanan kahit sa ganitong pagkakataon ng virtual. Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin patuloy niyo po kami gabayan sa buong sanlinggo muli na aming kinakaharap sa aming buhay. Dalangin po namin ang aming kanya-kanyang mga pamilya na kayo po yung gumabay at mag-ingat. Proteksyonan po kami sa panahon ito ng pandemic. Maging ang mga kapatid namin na hindi namin nakakasama sa ganitong pagkakataon, anong mga nasa ibang bansa, kayo po yung gumabay. Panginoon, mag-iingat sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na maging mapaglingkod din sa iyo, O Diyos, at na ikaw ang mabigyan namin ng kalulatian, Panginoon, sapagkat ito ang iyong layunin sa bawat isa sa amin na magamit mo kami, Panginoon, sa iyong ubasan. Kaya't ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpapalat at nubay ng aming Panginoon Kristo at ang tulong gabay ng Banal na Espiritu ay sumaamin na magmula ngayon at magpakailanman. Siya nawa.